Welcome to our channel, Bruno Sheila Review. Hello guys! Today's video ay tungkol sa Shirao Castle Park. Pinuntahan namin at check na dahil sa haba ng aking pagpa-vlog, may part 1, 2, 3 na naman ito. Ayan. So dahil sa hindi ko naman alam talagang punot tulog ng history nito, babasahan ko na lang kayo ayon dito sa pamphlet na hawak ko. Ang kasaysayan ng Shuri Castle. Sinasabing ang Shuri Castle ay itinayo noong 14 na siglo at ito ay isang matatanging kastilyo ng Ryukyu na may pinaghalong kulturang Chino at Hapon. At ito ang pinakamalaking strukturang kahoy sa kaharian ng Ryukyu. Ang Shuri Castle ay ang Royal Palace kung saan naninirahan ang hari at ang kanyang pamilya at kasabay rin ang punong tanggapan ng Shuri Royal Office, ang administratibong katawan na namamahala sa kaharian at naging na isang relihiyosong network na nagpapatakbo ng mga ritual ng kaharian sa pamamagitan ng mga dambana ng mga Diyosa na nakatalaga sa iba't ibang lugar. Matapos maging Okinawa Prefecture noong 1879, ginamit ang Shuri Castle bilang isang garrison ng militar ng Hapon at iba't ibang paaralan. Ito ay nawasak sa pamamagitan ng apoy sa panahon ng labanan ng Okinawa noong 1945. At pagkatapos ng digmaan, ito ay naging campus ng Universidad ng Ryukyu. Ngunit pagkatapos lumipat ng universidad, ang mga proyekto sa pagpapanumbalik ay na-promote at binuksan ito bilang Shurijo Castle Park noong 1992. Ang nabalik na Shuri Castle ay namodelo pagkatapos ng ika-18 siglo. Tingnan mabuti ang Shuri Castle na kasalukuyang itinatayo muli. Isang sunog noong Oktubre 31, 2000 2019 nala ang sumira sa siyam na pasilidad, kabilang ang pangunahing bulwagan. Sa kasalukuyan, sa suporta ng maraming tao sa Japan at sa ibang bansa, sila ay patuloy na sumusulong patungo sa pagbawi ng hakbang-hakbang sa ilalim ng tema ng nakikitang pagbawi. Biyatang Tagalog. Nagsimula na ang gawaing pagpapanumbalik sa Seiden at sa Hardin kung saan dating nakatayo ang ang Seiden, isang saan pinaproseso ang una Gen Simpa Wood, isang real size na kwarto kung saan ginawa ang full size na mga drawing at isang plain roof upang protektahan ang Seiden mula sa ulan, hangin at alikabok habang ito ay nasa ilalim ng trabaho. Itinayo sa pamamagitan ng biyo ng salamin na lugar habang ito ay ginagawa at itinatayo sa pamamagitan ng pagtatayo nakakabit sa sill. Bilang pangkalahatang tuntunin, sarado ang gawaing pagpapanumbalik tuwing Sabado at Linggo. Ayan, nandiyan pa rin kami sa bungad. Wala pa kami doon sa talagang papasukan namin na makikita yung mga ginagawa nila. Pero mo, ang taga-taga na yan, kailan lang nila itatayong muli ginagawa nila para maging puntahan ng mga tao. Hanggang ngayon hindi pa rin gawa, pero meron na siyang improvement to kasi may kulay na. Nung nasunog yan, ang taga na panahon na hindi mo na nila ni
nire-rebuild. Ayan. Sa umpisa pa lang nung papasok pa lang kami sa lugar na yan, puro hagdanan. Ang tataas pa man din, ang tatarik ng mga inaakit namin. Yan yung mga dingding na may marka pa ng sunog. Napakalaking temple niyan. Pero dahil na nasunog, wala silang nagawa. Kaya kumbaga napakagandang temple. Tapos syempre gusto nilang na ma-revive uli, so gawa sila ng paraan. Ayan yung pagko-construct pa lang, grabe yung kulay na pinapakita dyan sa mga kalagitnaan siguro ng vlog ko, yung mga ginamit na pangkulay, tapos yung mga na-save pa nila ng mga natira noong sunog, tulad ng mga semento, kahoy. Tapos ayun, mamaya dyan makikita. Hindi pa kami dyan nakakabili ng ticket, sa labas pa lang kami nyan. Sa labas pa lang makikita mo na yung kagandahan niya kahit hindi pa siya tapos. Yan, hindi ho sira yung video, ano lang ho yun, yung sa pag i-edit ko nitong video na to, diba meron nun yung sa gitna, yan, nilagyan ko lang siya anik-anik. Andiyan pa rin kami sa labas, pero mo ang laki-laki niyan. Hindi pa rin kami nakakapasok dun sa talagang pinakaloob na pinaka-exciting sa lahat na makikita mo kung ano ba talaga ang aming pinuntahan. Yan, akit na naman to the max. Nahirapan kaya ako dyan. Doon pa lang sa pinakababa, puro hagdanan na. Tapos kada lakad mo dyan, may nagka-announce na in Japanese at English or in Chinese yata yun, na mag-ingat sa mga paa. Sinasabi lagi, mag-ingat. Siguro may tumiwarik na dyan o gumulong dahil nga sa matatarik ng mga hagdanan at saka yung mga nilalakaran. Minsan may maapakan ka dyan na parang tatagilid yung paa. Lalakad na rin ang aking ansama. Bumili muna kami ng ticket para makapasok dyan sa bagong gawa na World Heritage na nasunog dati. Ayan, nakabili na ng ticket si Bruno. At lagi mo na lang nadidinig dyan, please watch your step, in English pa. Kaya naintindihan talaga. So hindi mo na ako umakyat, dyan muna ako sa baba dahil gusto ko muna i-video to kung ano-ano ang makikita.